patunayan na makukulong ako dahil sa kasinungalingan mo! Kahit kailan hindi kita minahal, Ayla! Si Genesis ang pinupuntahan ko dahil siya ang mahal ko! Niloko niyo akong lahat! Yung anak ko! Yung anak ko! Yung anak ko! Pwede mo bang ikwento sa akin lahat? No judgment. Kailangan ko lang talagang malaman bilang abogado mo. Samson, sumama sa akin sa Batangas. Hindi natin kailangan magtago sa lahat. Maghahanap tayo doon ng lugar na hindi natin kailangan magtago. Sir? Ayla! Sir! Dito ka pala, sakto! Ano yan? Anong dala mo? Inom ka, sir, tapos paturo ko ng sayaw. Please? Sayaw? Oo, sir. Promise mo sa akin yun eh. Di ba, nung last na tumambay ka dito, kasama natin si Kuya noon. Sige, una na ako. Alis ka na, Kuya? Balik lang ang Batangas. Sige na, magpaturo ka na ng sayo sa sir. Sige, Kuya, ingat. Para sa akin, sir. Ayoko lang talaga masira ang pamilya namin ni Feliz. Yung pagkakaroon ng bata sa bahay para matawag kaming isang pamilya. Ibibigay ko naman talaga sa kanya eh. At handa ako itago ang tunay na ako. Para lang hindi ako maging sagabal sa pag-abot ng mga pangarap namin. Para lang maalagaan ko ang trabaho ko. Pagiging teacher ko. Sa totoo lang, ramdam ko yung frustration mo. Yung community pressure. Pero, alam mo, marami naman nagiging successful na nagpapakatotoo sa sarili. At lahat ng gusto mo, pwede sanang mangyari yun eh. Kung hindi ka lang nagsinungaling. Kung hindi mo lang ginamit si Feliz saka si Ayla para pagtakpan yung totoong ikaw. Naging puro kasinungalingan ang lahat para lang maitago ko. Ang totoong ako. Ang hirap, attorney. Hindi ko alam na hindi lang pala sarili ko ang niloloko ko sa pagtago ng totoong pagkatao ko. Kundi pati na rin ang mga mahal ko sa buhay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. What
working on changing the case because of this development. That was scandalous! Matibay na evidence yun against him na aminin yun sa korte. Teka, bakit ba tayo nandito pa? Kukunin ko yung bata sa kanila. Paano lalaki yung bata kung ganun magiging environment niya? Feliz. Alam mo, hindi ko alam kung ano mas masakit. Yung niloko mo ko sa pambababae? O yun sa panlalalaki? Feliz. Feliz, patawarin mo. Kahit anong mangyari, mahalaga ka sa akin. Mahal kita. Mahal? Anong klaseng pagmamahal yun, Samson, ha? May pagmamahal ka nga sa akin. Oo, pero hindi tulad nung pagmamahal mo sa kanya. Sa lalaking yun. Ha? Please. Tawan mo. Huwag mo akong hahawakan. Please. Alam mo, maiintindihan ko kung sinabi mo sa aking bakla ka eh. Kasi mahal na mahal kita. Pero itong pagsisinungaling mo, ha? Itong lahat ng to, ginawa mo kong tanga. Ha? Ginawa mo akong katatawanan. Hindi mo ba naiintindihan, Samson, ha? Lahat ng pagsisinungaling mo, ang daming nadamay na tao. Ngayon may bata pa. Nurse. Ma'am, sino po pala kayo? Nurse, ano nangyari? Yung baby ko. Ma'am, kasi... Ano nangyari? Anong ginagawa mo dito? Ayla, huwag ka muna kumilos, ha? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka! Ayla, Bitawan mo ako! Umalis ka dito! huwag ka muna sumigaw. Huwag mo nang stressin yung sarili mo, ha? Kuya, umalis ka! Ayla, huwag ka muna gumalaw. Umalis ka nga dito! Ba't hindi ka nakikinig sa akin? Niloko mo ko, kuya. Kaya pala pumunta si Samson sa bahay dahil sa'yo. Sinungaling kayo sa akin. Alam mo, wala naman akong pakialam kung bakla ka eh. Wala! Pero para lokohin ako? Para agawin sa akin yung taong mahal ko, ha? Ayla, hindi ko sinasadyang mahalin si Samson. Alam natin dalawang hindi pwede yun, pero nangyari na. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Huwag mo kong hahawakan. Ano nangyari sa baby ko? Ayla, sorry. Yung baby ko! Sorry, wala na yung baby mo. Excuse me. You're the father, right? Yeah. I'm sorry, sir, pero wala na po yung bata. Ano? Ano? Yung anak ko po!
Hindi pwede yun! Hindi pwede yung wala yung anak ko! Dok, sigurado ka wala na yung anak ko! Sigurado ka? Dok, hindi pwede! Yung anak ko! Anak ko yung anak! Hindi pwede! Hindi pwede! Kasalanan mo to, Sangkat! Kasalanan mo to! Kasalanan mo to! Wala akong kwenta! Nakita mo na yung ginawa mo, ha? I'm sorry! Nakita mo na yung ginawa mo! Wala, kasalanan ko na! Kasalanan ko na! Kasalanan mo! Ayaw ka! Yung bata na wala dahil sa'yo! Huwag kang mag-alala. Lalaban tayo. Lalaban tayo. Tuloy mo lang ang kaso. We can file another information. He's gonna pay for it. Matatalo natin sila, Feliz. Ano ba, Ira? Hanggang ngayon ba pagkapanalo pa rin yung nasa isip mo para lang masabing nanalo ka? Well, I'm her lawyer here, Attorney Lilet. Siyempre, yung nasa isip ko, ipagtanggol yung client ko. Don't worry, ako bahala sa'yo, ha? Ayoko na. Ayoko na. Iurong ko na yung kaso. Iurong ko na. What? You can't do that! Ba't ako maniniwala sa'yo? Sinungaling ka, hindi totoo yung sinasabi mo. Sorry, patawad. Patawarin mo ako. Ay, patawarin mo. Hindi totoo yung sinasabi mo. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka sa akin! Tama, huwag ka munang bumalaw. Makinig ka muna sa akin, Ayla, please. Totoo yung sinasabi ko. Wala na yung baby mo. Patawarin mo ko, Ayla. Sorry. Ano? Sorry. Anong patawarin ka? Niloko mo ako, kuya! Niloko mo ako! Namatay yung baby ko! Namatay yung baby namin ni Samson! Tama na! Anong klaseng kapatid ka? Kapatid ko pa talaga gagawa sa akin ito. Sa lahat ng pwede. Magiging kanibal ko pa sarili kong kapatid. Umalis ka. Umalis ka! Umalis ka dito! Huwag mo ako hahawakan! Umalis ka! Alis! Baby ko. Ayoko na, attorney. Gusto ko na lang makakawala sa relasyon naming dalawa. Alam ko. Huwag mo akong hawakan! Alam ko, mali lahat! Alam ko ayusin natin to! Huwag mo akong hawakan pag ka lumapit sa akin! Ayoko na, attorney! Gusto ko na lang makakawala sa relasyon namin. Ayoko na din mag-umpisa ulit dahil sa nangyari sa korte kanina. Feliz, we have an even stronger case. Matatalo natin sila. Akong bahala sa'yo. Attorney, tama na, please. Tama na. Napakahirap, attorney. Napakahirap na. Sobrang hirap. Hindi na rin naman siya makukulong dahil sa bawsi, di ba? Dahil walang nabuo sa unang paratang, di ba? Ayoko nang paulit-ulit umupo ulit, attorney, sa korte. Kung tetestigo man ako ulit, yun ay para makakawala ako sa lahat ng ugnayan naming dalawa. Mag-file na lang tayo ng annulment. Total, wala namang kwenta yung relasyon namin ng lalaking yan. No. Annulment is a different story, Feliz. Akala ko ba gusto mong parusahan yung mga lalaking manloloko? Feliz! Feliz, no. Wait.
natin sila to. Pasensya ka na, ha? Hindi ko na napigilan. Okay lang. Mga bagay siguro talagang hindi natin kaya kontrolin. Pero alam mo ba, sinabi na rin ni Feliz sa akin na magpapaanal na siya. Ibig sabihin, tama nga yung mga tao, no? Matalino ka, mabait. Kaya siguro nahuli ako sa'yo. Alam mo yung hindi ko alam kung paano nangyari. Pero ang dami nating nasasaktan. Yung asawa mo, yung kapatid ko. Pero magiging malaya na ako. Alam na nilang lahat. Wala na tayong tinatago. At wala na rin akong paki kung anong tingin ng iba sa akin. Ayos naman akong guro, ah. May bahala sila kung gusto nila mag-chismis sa akin. Ano ba gagawin ko? Ayaw na rin ni Feliz sa akin. Samson, I'm sorry. Samson, hanggang dito na lang muna tayo, ha? Ano, tol? Ayoko na kasi saktan pa yung kapatid ko, eh. Samson, kung ano man yung meron tayo, special to sa akin. Totoo to. Pero Samson, ang dami na kasi natin nasasaktan, eh. Hindi na natin ito pwede ituloy. Ngayon pa talaga. Ngayon pa talaga okay na malayo na ako. Timog! Sige na, please. Tol!
ano man ang napagkasunduan, sana para sa ikakabuti ng lahat. Dahil kung hindi, may laging madedehado sa sitwasyon. Mawawalan. Sa bawat kasunduan, dapat tanggapin na kapag nasuway ito, may kaakibat itong parusa na kailangan mong tanggapin. Dahil ang bawat kasunduan ay dapat nagiging pundasyon ng isang matatag na relasyon sa kapwa man o sa sarili. Isa itong hakbang tungo sa mas maliwanag at maayos na kinabukasan. Ang kasunduan dapat nagiging gabay ng ating tungkulin sa isa't isa para maiwasan ang kapabayaan o hindi pagsunod. Ito rin ay nakakatulong sa pagbuo ng tiwala sa isa't isa. Salamat, attorney. Ano? Tuloy na ako. Ingat ka. Ikaw din. Sana nga po, Tinang, no? Pati sa pagmamahalan, na-a-apply ang pagsunod sa written agreement. Kasi dun po mapapractice yung malinaw na komunikasyon, pananagutan, pagkakaunawaan, para sa matatag at marespetong relasyon. Tama ka, anak. Paano nga pala natapos yung kaso? Nag-submit po si Feliz ng affidavit of desistance. Ibig po sabihin, inaatras niya na yung reklamo. Sarado na po yung kaso. Alam mo, Tinang, naawa po ko sa kanilang apat. Oo, nagkamali sila. Pero mahirap din po kasi yung sitwasyon nila eh. Ang importante, naging malino sa kanila ang lahat. Hindi man na-solve yung kaso sa korte, pero naging malinaw at nalaman nila ang katotohanan sa isa't isa. Mali ang magnakaw. Mali ang magsinungaling sa kapwa, maging sa sarili. Tama po kayo. Katapangan po yung pagpapakatotoo sa sarili. Kaya naman, bilib na bilib ako sa'yo. Kasi matapang ka, tapat ka, noon pa man. Yan ang quality ng isang magaling na abogado. Kaya proud na proud ako sa'yo. Thank you po, Tinang. Welcome. Basta po ako, ayoko pong mangyari sa akin yun. Yung naapektuhan na po yung sarili ko. Tsaka kayo po na pamilya ko. Ayoko po na magkakasira tayo dahil lang sa kasinungalingan. Tapos na po tayo dyan eh. Tama. Ang ginono, no? Opo. Dati pa natin nakikita yung Tinang, no? Ang ganda. Ang liwanag ng langit.
Let. Ano, ready ka na para sa party mamaya? Mamayang gabi na nga pala yun, no? Buti na lang naisalba ni CRD at ni Calorena yung firm. Sa tulong na rin nung attorney Santiago. Sinabi mo pa. Basta, rock and roll pa rin tayo dito, ha? And finally, makikilala na natin yung bago nating principal managing partner. Di ba? Ako yung driver tsaka escort mo mamaya, ha? Okay? Game? Game. Hi! Hi. Magpahinga ka muna. Here. Thanks, attorney. You know what? This world, the thing that you do, I'm starting to like it. Why? Dahil nakakalaban natin ang miniature half-human, half-kutong lupa na yon. Attorney, what if mag-attorney din ako? Tapos kakalabanin ko si Lilet, pati si Ino. If that's the case, magkakasundo tayo. Magkampihan tayo para malampaso natin yung dalawang yun sa court. Well, kailangan masabi ko na to sa parents ko yung career shift ko. And I can't wait to tell my mom about you as my apprentice. I'm sure matutuwa yun na ako yung mentor mo. And I can't wait to meet her again. You know what? Why don't we meet her now? Bago kaso naman. Yung case close na tayo dahil sa desistance ni Feliz, eh. Attorney Matias, mukhang glass ka lang, ha? No, thank you. Wala akong balak maglasing. Good. Thank you. Ladies and gentlemen, please raise your glasses. The De Leon Santiago partnership is finally official! Cheers! 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 Ito naman si CRD, pabigla-bigla ang announcement. Anyway, we welcome you all to this gathering of our growing family of lawyers who are dedicated to being a keystone in this country's legal landscape, not only for sustainable client servicing, but also dedicated to do developmental legal work for this country's marginalized sectors. Aling clients ang mail i-handle natin. Akin lang. She's already here. And right on time, I am excited for you all to meet our principal managing partner for this partnership. I would usually give up an introduction, but in this case, I believe that is no longer necessary. Ladies and gentlemen, here she is. Let us welcome to our growing family, Attorney Meredith Simmons. Wow, the look on your faces. Parang gusto ko kayong picturean. And gawin kong wallpaper sa phone ko. Ni-request talaga ni Attorney Mer na i-delay ang announcement niya as principal managing partner to surprise everybody.
Kung alam lang namin, hindi na sana kami... Lorena, not here. Well, look who's here. Attorney Lilette. Ang tagal kong nawala, but some things never change. Nandito ka pa rin, nasunod-sunuran sa mga De Leon. Just like a loyal pet puppy. Thank you very much, everyone, for your warm welcome. Actually, I was really very reluctant to accept this position that Attorney Rona is giving me. Pero napag-isipan ko talaga ito ng mabuti and I realized, well, I should accept it because it is an inspiration to the lives of the people that we will change. And so here at Keystone Law Firm, expect many changes because I am definitely here to stay. I think Trixie's doing well. Nakita ko siya sa korte. What did you say? Did I hear that right? Ano ginagawa niya doon? Hindi niyo alam? She's now a legal intern sa lab. Anong legal intern sa lab? Ni Meredith Simmons? Oh my goodness, that woman. Excuse me. Anyone? She entered from the Meredith. Ramir, nagsasalita ka na? Hindi pwede wala ni Patricia. Kailangan wala ni Lilette na nanay niya si Meredith. Hindi naman ang plot twist ngayong gabi. Sino mag-aakala na si Attorney Mer magiging boss natin? Tutuwa naman ako na magkakaroon tayo ng boss na magaling. Pero hindi ko rin maiwasang hindi matakot eh. Ha? Bakit naman? Ang dami na kasi nangyari, Kurt eh. Hindi na kami okay ni Attorney Mer at hindi ko alam kung magiging okay pa ba kami. Kaya ngayon na nasa isang firm na lang kami, hindi ko alam, kinakabahan ako sa magiging working relationship namin. Alam mo, sa tingin ko, hindi lang yan ang magiging problema mo. Hi, workmates! I'm so excited to be working with you under one firm. Isn't it wonderful? Seryoso ka? Gusto mo ako makasama? Of course! Sabi nga nila, keep your friends close and your enemies closer. And from now on, kapag bored ako, I'm just gonna go to your cubicle and make your life a living hell. That would be so much fun. Ako din, excited. Kasi ngayon na magkasama na tayo sa isang firm, ibig sabihin, hindi na tayo magkakalaban sa korte. Ibig sabihin, magkakaroon na ako ng ibang kalaban. Yung mas magaling at mas competent. Kung ako sa'yo, Trixie, mag-intern ka sa lawyer na talagang ititrain ka tungkol sa batas. Hindi yung mga demonita nagtatago sa corporate attire na wala namang ibang ituturo sa'yo, kundi bitterness, inggit, at sama ng ugali. You know what? I'd rather stick with Attorney Ayla. Kesa naman mag-take ako ng advice from someone na ang achievement sa resume ay manira ng pamilya ng iba at mag-defend ng rapist. Ouch! Ouch! That must have hurt, Attorney Matias. Anyway, good luck na lang sa'yo, ha? Titingnan natin kung hanggang kailan yung yabang mo. Now that my mom is our new boss.
Excuse me, attorney. I have to take this call. Okay. Excuse me. Bakit naman ganon, Attorney Rona? Why didn't you inform us that you made an arrangement with Lab? Ang buong akala ko was this partnership was between our two firms. Look, Attorney Cons, we wanted to partner with you dahil kayo ang may expertise sa litigation and dispute resolution pati rin sa labor and employment law. Pero we also want to provide a broader range of services to our other clients, and that's precisely why we partnered with the Lab dahil sila naman ang may expertise sa developmental legal work for the disadvantaged and marginalized sectors. Kahit wala ang Lab, makakapag-function pa rin ang binuo natin ng partnership. Yes, pero with Lab on board, it gives us a greater competitive advantage compared to other organizations. We can attract new clients and retain existing ones who prefer a one-stop shop for their legal requirements. What I don't get is bakit si Meredith ang kinuha niyong principal managing partner at hindi si Constantino? With all due respect, hindi ba nagka-problema ang dati ninyong firm because of management disputes? And that is precisely the reason why hindi confident ang ibang partners that he is the right man for the job at this stage of the partnership. On the other hand, believe naman ang ibang partners kay Attorney Mayor because of the continuous growth and steady success of Lab under her leadership in these past few years. What if we question the decision? Let's not go there, Lorena. Why don't you just look at this objectively and be grateful that I, together with the other partners I brought with me, saved your firm from getting dissolved. I did tell you I'm in so long as we want nothing but success for this partnership. Okay, I don't know kung ano ang issue ninyo with Attorney Mayor, but I suggest that you just respect the decision of the majority and try to get along with her. Okay? Now let's go mingle. Cons, I don't want this partnership anymore. Mag-back out na lang tayo. What? Are you serious? Eh di ba ikaw ang nag-push sa akin para i-cement tong deal na to save our firm? But that was before Meredith showed up. Ayoko makatrabaho ang babaeng yan. At lalong hindi ako papayag na magkaroon siya ng authority over us. At sa tingin mo ba gusto ko yun? I don't want this as much as you do. It's too late. Dahil na-finalize na ang partnership, so we have no choice but to work with Meredith. Yes, Mom? How long have you been lying to me? Gano'n ka na katagal nag-i-intern dyan sa lab? Alam niyo ba na nag-i-intern siya sa lab? Hindi po, Ma'am. How did you find out? Sagutin mo muna yung tanong ko. No wonder, lagi kang wala dito at lagi kang gabi kong umuwi. Dahil kasama mo lagi mga tao dyan. I don't understand why you're so upset, Mom. Yes, nagsikreto ako. Pero hindi naman kalokohan yung ginagawa ko. And in fact, makakatulong nga to sa future ko eh. And aside from that, I get to spite Lilette. Since pareho naman kami ni Attorney Aaron na inis sa kanya. Diba that's what you wanted? Kahit na. Kung gusto mo talaga mag-intern, pwede ko naman kausapin yung mga amiga ko. Doon ka papasok. This is what I want, Mom. Click na kami ni Attorney Aaron. Ayoko nang lumipat pa sa iba. Saka, bakit ba parang tutol na tutol ka? What do you have against Attorney Aaron? It's not her that I don't like. So sino? Sino, Mom? Trixie! Come back inside! You're missing out the party! Wait! Nasa party kayo? Yes, Mom. May celebration para sa launch ng Keystone Law Firm and sa pagbabalik ni Attorney Meredith. Sige na, Mom. I have to go. Bye. Wait lang! Trixie! Trixie! Meredith's back.
Hay nako, Ramir. Yung anak mong si Trixie, hindi ko alam kung kanino nagmana. Sa lahat ng mga tinatago at mga pinagagagawa niya lately. Look at you. You look so peaceful. But of course, I want you to recover at bumalik sa dati. My only worry is that pag nangyari yun, i-reveal mo ang connection between Meredith and Lilith. Relax ka lang, Lilith. Ano naman kung siya yung bago mong boss? Di ba Matias ka? Kapag Matias, hindi umaatras. Attorney Mer. Pasensya na po dun sa mga nasabi ko. Wala po akong ibig sabihin dun. Pinapalakas ko lang po talaga yung loob ko kasi alam ko naman po na matindi yung galit niyo sa akin at ayaw niyo kung makatrabaho eh. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Ramir. Masyadong malaki ang atraso ng bastarda mong anak sa pamilya nating ito. Sinira niya ang buhay ng anak nating si Trixie. I won't allow her to be happy. Mas mabuti pa ang habang buhay ka na lang na ganyan. Baldado. Para walang susuway at walang kukontra sa akin, and I'll have you under my control, at never mo marireveal kahit kanino ang totoong pagkatao ng Lilith na yon. Oh my, what is this doing here? Malamang naiwan to dito ni Sheila habang naglilinis dito kanina. Anong ibig mong sabihin, Lilith? Na hindi ko kayang magpaka-professional pagdating sa trabaho? Na hinahayaan ko ang personal issues ko to cloud my judgment for work? Hindi po sa ganun. Wala namang kaso sa akin na makatrabaho kita, Attorney Lilith. But heed my warning. I will be very particular to the lawyers under me. Babantayan kita ng mabuti. Walang lugar dito sa kahit na isang maliit na pagkakamali. Enjoy the evening. This might be your last party with us. Alam niyo po, Tinang, para akong buminggo ngayong gabi. Kasi lahat po ng taong may galit sa akin, nagsama-sama eh. Buti sana kung pagising ko po bukas, panaginip lang lahat. Kaya lang, sisimula pa lang po yung kalbaryo ko. Araw-araw ko na pong makakasama si Attorney Mer, si Era, at si Trixie. Naku, paano ka na niyan makakapag-focus sa trabaho mo? Baka hindi ka na makakilos ng maayos kung puro kontrabida na sa paligid mo. Take ko na lang po as a challenge. Gagawin ko na lang po yung best ko para hindi ako pumalpak o magkamali. Para walang masilip si Attorney Mer sa akin. Ang tinding pressure naman sa'yo nun, anak. Wala na po akong magagawa, Tinang eh. Nandiyan na po yan. Pagdadasal ko na lang po na makita ni Attorney Mer yung mga efforts ko. At ma-appreciate niya ako. At lumambot na siya ulit sa akin. Tsaka, susubukan ko na lang din pong pakisamahan si Era at si Trixie. Sana, ngayong nasa isang firm na po kami, ma-resolve na yung past issues namin. At maayos na namin pakitunguhan yung isa't isa. Sana nga, ano? Sa'yo
Pasabog ang comeback mo, Matty. You really blew them away. Well, we can't be too complacent because you know what we just did. We just declared war. Pero alam ko naman, itong si Constantino at si Lorena, hindi sila titigil para mawala ako sa posisyon ko. Don't worry, Matty. I got your back. Well, alam mo, meron din silang loyal soldier in the person of Lilette. So, ingat pa rin tayo. Leave her to me, Matty. Ako nang bahala sa halfling lawyer na yun. It's about time para makaganti man lang ako sa lahat ng mga kasalanan niya sa akin. Well, kung gusto mo talagang pagbayaran niya ang mga ginawa niya sa'yo, why don't we file a case para matapos na yan? Matty, kahit nasabihin pa natin sa korte yung totoo, na itinulak ako ni Lilette sa hagdan para lang saktan ako, mahina pa rin yung kaso dahil wala tayong ebidensya. It's just my word against hers. But anyway, she's still gonna pay for it in some other ways. What do you mean? It's Trixie. I gotta take this. Wait. Di ba weird na kinuha mong intern si Trixie? Na alam mo namang namamasukan si Lilette sa kanila dati? That's the only thing you've heard? Why? Yes. Totoong nagtatrabaho si Lilette sa kanila dati. At walang utang na loob si Lilette dahil kinalaban niya yung tanging pamilyang kumupkup sa kanya by siding with Ino de Leon against Trixie. I guess it's upset Lilette that Trixie's working for me now. Excuse me, ma'am. Hello, Trixie? Attorney Lilette, pass by here na lang ha. Medyo malayo kasi yung cubicle ko. Alam mo na, medyo mainit ang ulo ni Attorney Mer kay Daddy. Baka kasi pag initan ako nun kung pakalat-kalat ako. Sige. Basta pag nandito sa opisina, trabaho ang atupagin ha. Hindi online games at social media. Opo. Okay, so by 9 a.m., pupunta tayo dun sa restaurant na sinasabi ko sa'yo to brief our client for his testimony, okay? Okay. And then, by 2:30 p.m., pupunta tayo sa Court of Justice para mag-file ng affidavit. 2:30, okay. Don't be late, Trixie, okay? Okay. Ibang level na talaga tayo, Lilette, no? Last month, namumblema tayo sa feature natin dahil pabagsak na yung DNR law. Pero ngayon, mas bigati na yung opisina natin. Tapos may sarili-sarili pa tayong cubicle. Ganda, no? Oo. Pero parang ang pangit ng view. Parang nakakasira ng araw. Attorney Lilette, gusto ko rin makausap ni Attorney Mer. Attorney? May kailangan po kayo? Attorney Matias, your previous law firm takes pride in you. They look up to you as one of, if not the best of their lawyers. Kaya ikaw ang napili ko para sa mga assignment na ibibigay ko sa iyo. Okay po. Ano po ba yun? I took notes para hindi ko makalimutan ang mga assignment ko sa iyo. Are you ready? Okay, first of all, I want you to write a legal opinion para sa ating client na gusto makipag-merge sa isa pang company. Okay? Kailangan natin malaman ang analysis of their antitrust and competition policies. Kailangan natin malaman kung potentially ba na magiging harm ito sa ating client. Kailangan din natin malaman ang mga steps na dapat gawin nang sa ganon meron tayong swift approval from the antitrust regulatory authorities. Sige po, Attorney Mer. Gagawin ko na po. Ako na pong bahala. Teka muna.
Sinabi ko bang tapos na tayo? Ay, sorry po. May iba pa po kayong kailangan? Yes, I would also like you to draft a case strategy opinion on the strengths and weaknesses of the Agoncillo Cement dispute. Kailangan ko malaman kung ano ang recommended strategy mo tungkol dito. Pagkatapos, i-prepare mo na rin ito, ha? Yung finance and investment contracts ng Pinoy Crypto Ventures, include mo dyan ang loan agreements, securities purchase agreements, pati na ang venture capital agreements. I want all of these presented sa board tomorrow morning. Okay? Eh, pero Attorney Mir... Bakit? Hindi mo kayang gawin? Akala ko ba bar top notcher ka? Lahat po yun kailangan nyo na bukas? Siyempre. Teka muna, I hope you're not thinking of complaining. Dito sa Keystone, bawal yung tatamad-tamad at yung mga complainers, ha? You are paid generously. So dapat lang mag-excel ka. Ngayon, kung hindi mo kaya, ihanda mo na yung resume mo para sa ibang firms ka na mag-apply. Okay? Kaya ko po. Gagawin ko po. I will not disappoint you. We'll see about that. It's your first day as principal managing partner, and you have senior and junior partners to whom these associates report to. Pero diretso talaga kay Lilet. Don't you think you're taking things too personally, Mer? Spunky, hindi ko siya pinapersonal. Madami lang talaga tayong backlogs. At saka nasagasaan ito ng transition period ng Keystone. Malaki din ang binabayad kay Lilet, kaya kailangan magamit niya yung oras niya productively. Tsaka isa pa, nag-assign din naman ako nito sa mga key associates natin eh. But it's not the same volume as Lilet. Come on, Mer. We've known each other since law school days. I know when you're not telling the truth. Admit it. You're giving Lilet a hard time because she hurt Era during the kidnapping. In fact, I suspect that one of the reasons you accepted the partnership with Keystone and your new position was to get back at Lilet and all the people who are protecting her. Am I right? Please don't be mad at me, Mer. I'm just concerned about you. Do you really have to do all this? Isn't this against your professional ethics? Spunky, I'm a lawyer. But I'm also a mother. At gagawin kong lahat para ma-defend ang aking anak sa lahat ng umaagrabyado sa kanya. I can't believe na ganun kaliit na opisina ang binigay sa'yo ni Attorney Rona. You don't even have a good view from your window. Sana nagreklamo ka? I bet sinulsulan niyo ni Meredith para doon kay pwesto. Stop making a fuss about it, Lorena. Meredith may have the upper hand right now. Pero nag-uumpisa pa lang ang gera. How do you like your new office, Attorney Constantino? It'll do for now. Wala na akong balak na magtagal doon eh. I will reclaim my power in this firm. I will show the senior partners na ako ang karapat-dapat na mamuno sa Keystone. With your credentials, I doubt it. Iba na talaga ang panahon ngayon, no? Noon, boyfriend lang ang inaagaw. Ngayon, leadership na ng firm ang ninanakaw. Spunky, I think we should call the building maintenance because I don't like the smell in this elevator. It smells of bitterness and jealousy. Ano kaya yung naging basis ng mga senior partners sa pagpili ng bagong head mo? Kasi di ba,
tinalo yun ni Lilith sa kaso. Managing partner. Ginanon lang ng isang junior associate. Kakahiya. Gusto mo ba talagang malaman kung bakit ako ang pinili ng mga senior partners? It's very simple. The best part about me is I'm not you. Ng patulan, no? Don't give them that satisfaction. That's what they want. Spanky, I think we should go because they're going down. Let's see. Mag-aalas 7 na. Hindi ka pa uwi. Kailangan ko pang tapusin tong assignment na binigay ni Atty. Mary. O gusto mo, tulungan kita. Hindi na. Konti na lang naman kaya ko nang tapusin to. Sure? Oo. Sige na, mauna ka na. Okay. Ingat ka mamaya pag-uwi mo. Salamat. Ikaw din. I just need this file agad ASAP so you better ayusin yun agad. Okay, Okay, so I'll just take this call, okay? Okay. Trixie, can you do something for me? Go ahead. Ay, ano nangyari? Bakit nawala? Okay na, Ira. Pinakailan mo ba yung laptop ko? What the hell are you talking about? Huwag ka nang mag-deny. Nawala lahat ng pinagtrabahuan ko. Ikaw na naman pwedeng gumawa nun eh. Dahan-dahan ka sa pagbibintang mo, attorney. Wala akong kinalaman dyan. At isa pa, ka-meeting namin kanina si Attorney Patrick. Kaya tanungin mo pa siya. Attorney Ira is right. Magkakasama kami ng intern niya all evening. Attorney Ira, let's check the Veridiano files. Please go to my office after you talk with Attorney Matias, okay? Okay, attorney. I'll see you. Hindi ikaw. Ano nangyari? Bakit nabula yung file?
Sobrang lahat ng pinaghirapan ko. Deadline ko pa naman bukas. I'm sorry, Lilette. That's not our problem anymore. Let's go, Trixie. Attorney Patrick is waiting for us. Sandali lang naman po akong nawala dun sa cubicle ko eh. Kumuha lang ako ng kape dun sa pantry. Kain na. Pagbalik ko, kurado na po lahat ng file sa laptop ko. Hindi ako naniniwala sa irang yun. Melay, halika na, kumain ka na rin. Sige po, Chang. Sa tingin ko, siya talaga may pakana ng lahat ng yun. Naku, Tita Sis, nangangamoy sabotahe talaga eh. Alam mo, kahit kailan talaga, yung anak ng boss mo yan, naku, maldita. Di ba lang niya ako gayahin? May character development. Bait ko na kayo. Wow! Character development. Oh. May big word yun ah. Gusto mo? Oh, Lilette, kung ganyan rin lang ka-toxic yung mga kasamaan mo sa trabaho, mas maganda pa sigurong umalis ka na dyan, maghanap ka ng ibang mapapasukan. Ha? Excuse me, Emong, ha? Hindi quitter ang anak ko. Tsaka bakit siya aalis doon kung wala naman siyang ginawang kasalanan? At isa pa, kapag lumipat pa siya ng firm, edi ang ibig sabihin nun, hinayaan lang niyang manalo yung mga taong naninira sa kanya. Basta anak ha, huwag kang sumuko. Mas marami ka pang pagsubok na pinagdaanan dyan. At yung iba, mas matitindi pa kaysa dyan sa hinaharap mo. At lahat yon na pagtagumpayan mo, nalagpasan mo. Basta, magpakatatag ka lang. At alam ko, nakakaisip ka rin ng solusyon dyan sa problema mo. At lalo mo pang ipakita sa lahat ng naninira sa'yo na kahit anong ibato nila sa'yo, kaya mo. Oo. Diba? Tama. Kaya na anak. And like I said, Attorney Meredith Simmons will now be in charge. Thank you for your dedication, and I look forward that you all give her your full cooperation. Again, thank you, everyone. Good morning, everyone. Welcome to our first official meeting as one firm dito sa Keystone. Thank you for your trust and your warm welcome. Now, let's get down to business dahil marami tayong kailangang i-cover today. And for our last order of business, I would like to get an update sa ating 3 junior associates. Namely, Attorney Portales, Attorney Matias, and Attorney Cañete. Lahat kayo mabibigyan ng mga assignments kasi gusto kong makilala kayong lahat, hindi lang ang ating mga senior and junior partners. Attorney Matias, can you please give us an update dun sa case strategy opinion para sa Agoncillo Cement, as well as dun sa Pinoy Crypto Ventures? Lahat ng mga investment contracts nila kailangan nating malaman. Do you have it? This is going to be fun. We don't have all day. Where is it? Attorney Mer, kasi po... Where is it? Don't tell me you're gonna give me excuses. I gave you specific instructions na kailangan natin yun today. Nasaan na? Where is it? Nagawa mo ba o hindi? Why don't you just tell her, Attorney Lilette? Sabihin mo na lang na hindi ka makapag-present kasi hindi mo ginawa yung assignment mo. Attorney Ira,
Wala naman akong sinabing hindi ko nagawa. I don't understand. Kanina natitense ka, akala ko hindi mo nagawa. Oh, attorney. Dito po sila. Nag-start na ba sila? Opo. Nasa conference room din sila. Nasira po kasi yung photocopy machine natin. Wala po akong mahagilat na utility staff para mautusan. Kaya nakiusap po ako sa intern ko na si Ino na mag-photocopy sa labas. Kaya po tense ako kanina dahil akala ko matatagalan pa po sila. Baka hanapin niyo na po si Attorney Kurt, nasa labas pa po sila. Everyone, I prepared a legal opinion on the proposed merger of Pan Asia Realty and Acacia Land. You also have a copy of the loan agreement, the securities purchase agreement, and the ventures capital agreement ng Pinoy Crypto Ventures. Kompleto po yan. Wala pong nawawala, wala pong nabura. Lilet? Kurt, Bonnie, salamat sa pagpunta. Siyempre, nag-SOS ka eh. Ano ba nangyari? Ba't kailangan mo tulong namin? May mga task kasi na inassign sa akin si Attorney Mayor. Buong araw ko trinabaho yun eh. Pero parang may gustong magsabotahe sa akin sa office. Nabura lahat ng legal opinions at contracts na ginawa ko. Hindi kaya pakananan naman to ni Ira? Yun nga din yung hinala ko eh. Kaya lang may alibay siya eh. Kamitin niya si Attorney Patrick ng mga oras na yun. Pina-check ko na din sa security yung CCTV footage pero blind spot pala yung cubicle ko. Kaya hindi nahagip kung sino yung gumawa. Paano ka namin matutulungan? Bukas na kasi ng umaga yung deadline ng mga to. Magagahol na sa oras kung ako lang yung gagawa. May research na ako. Bonnie, okay lang ba kung kayo na ni Kurt ang mag-draft ng finance and investment contracts? Ako nang bahala dun sa encoding tsaka sa legal opinions. Kaya ba? Oo naman. Kaya. Wala ka pa ng gamit eh. Mag-midnight snack muna kayo. Masarap na kropek at kape para magising kayo. Mukhang magdamagan na naman kayo nagkatrabaho eh. Salamat pa. Salamat, Alexis. In fairness, this is impressive work, Attorney Matias. Thank you po, Attorney. I can't believe na na-achieve mo lahat yan in such a short time. I'm sure na kahit ang ating principal managing partner ay hindi ina-expect na ma-achieve niya ang lahat ng pinagagawa sa kanya. Right, Attorney Mer? This is really excellent work. And I'm very impressed. Hindi ka lang pala novelty. May ibubuga ka rin pala. Thank you po, Attorney Mer. Alam kong ikaw yung nagsabotahe sa akin. Nagkamali ka ng kinalaban dahil hindi ako basta-basta susuko at hindi kita aatrasan. Congratulations, Attorney Matias. You have met my expectations. Thank you po, Attorney Mer. Since napaka-impressive ng performance mo and we are on a roll here, I want you to draft the case strategy opinion for the 5 pending cases ng ating Dispute Resolution Department. Kaya mo bang isubmit yan within the week? Attorney Mer,
Wednesday na po ngayon eh. Ibig po sabihin, meron na lang po akong 2 araw para tapusin lahat yun. Exactly, at magaling ka rin pala sa math. With all due respect, napaka-imposible naman ang pinagagawa mo kay Attorney Matias. Parang gusto mo siyang pahirapan unless you want her to fail. With all due respect, Attorney Constantino, I assigned tasks to 3 different lawyers. Isa lang si Lilette doon. And if I'm not mistaken, she is one of, if not the best associate that we have. So I want to push her to her full potential. I don't see anything wrong with that. Do you? Thank you po sa trust and confidence niyo, Attorney Mayor. Sige po, gagawin ko po. That's the spirit. Mom, I'll go na. Leaving without breakfast? Masyado ka naman yatang dedicated dyan sa bagong internship mo. Sabi ko po kasi kay Attorney Ira na mag-duty ako today since wala naman akong classes. So tell me, how are things at the new firm? Kasundo ba ni Attorney Meredith ang pesteng Lilette na yon? Far from it, Mom. Sabi nga ni Attorney Ira, kumukulo din daw yung dugo ng mom niya kay Lilette. In fact, tinatambakan nga ng trabaho ni Attorney Meredith si Lilette para pahirapan siya. Kung dati sa DNR, siya yung star lawyer. Ngayon, utos-utosan na lang siya ng head ng Keystone. Bakit mo pala natanong, Mom? Why do you seem so interested sa pakikitungo ni Attorney Meredith kay Lilette? Isn't it obvious? Malaki ang atraso sa pamilya natin ng Lilette na yan. So it's not enough na tayo lang ang galit sa kanya. I want the rest of the world to hate her. Para wala na siyang maging kakampi. The more the merrier. Mom, I'll go na. Bye-bye. I'll see you later. See you. Bye! Guys, thank you talaga. Tinulungan niyo akong magpuyat para matapos yung mga assignment ko, ah. Eh, kung hindi, baka hindi ko na-meet yung deadline ko. Violet, oo naman. Eh, kahit naman siguro kami nasa kalagayan mo, hindi kami dalawang isip tulungan kami. Eh, kaya lang hindi ako sigurado kung nakabuti o basta kasama yung ginawa natin. Bakit? Anong nangyari? Eh, kasi dahil masyado atang na-impress si Attorney Mayor sa akin, binigyan ako ng mas maraming assignment eh. Tapos Friday na yung deadline. Hindi ko nga alam kung kakayanin ko pa ba matapos yun. Hindi problema yung Attorney Lilette. Eh, di tutulong kami sa'yo. Eh, syempre, ayoko naman na laging umasa sa inyo. Sa akin yung binigay yung trabaho, kaya gusto ko ako yung gagawa. Naniniwala ako sa'yo, Lilette. Oo pa ba? Tatandaan mo, yung bar exam. Di ba, tuliro at stress ka nun dahil ng hospital si Tinang mo? Pero natawid mo yun. At ang ending, bar top notcher ka pa nun. Okay, kung nagawa mo yun, eh, sigurado ko na malalampasan mo yung challenge ni Attorney Mer sa'yo. Alam mo, I agree with Attorney Kurt. Basta maniwala ka sa sarili mo and if you do that, kahit ano kaya mong gawin. Thank you sa believe niyo sa akin, ah. Ay, naku. Ay, kailangan ko nang bumalik sa office. Ay, gusto kasi akong paupuin ni Attorney Patrick dun sa defense strategy meeting eh. Sige, ah. Teka, kumakain ka pa. Busin mo na muna yan. Ay, hindi na. Okay na. Balik na ako sa office. Pagdating ni Attorney Spanky from court, pakisabi, i-line up niya yung mga cases from our mergers and acquisitions department, okay?
Yes po, Attorney Simmons. Meredith, do you have a minute? Pwede ba tayo mag-usap? Will this be quick? Kasi ang dami kong gagawin eh. Yeah. Iwan mo muna kami. Look, Meredith. Kung galit ka sa akin, huwag mo naman sanang pahirapan si Lilette o yung mga ibang tao na loyal sa akin. Wala naman silang kinalaman sa conflict natin eh. I don't know what you're talking about. Wala akong ginagawang masama. Oh, come on. Halatang-halata naman na pinahihirapan mo si Lilette. It's like you're deliberately setting her up to fail. Why? Is it because malapit siya sa amin ni Lorena? Is that what this is all about? I don't like the tone of your voice, Attorney Constantino. As the principal managing partner of this firm, I am tasked to give performance goals to our associates. Hindi lang naman si Lilette ang binibigyan ko ng assignment. Pati yung ibang associates natin. Meron din naman akong pinapagawa sa iba. Pero hindi ko na kailangang i-broadcast yun sa mga meeting. Next time, don't question my decision. And I don't like this insinuation of yours na parang pinapahirapan ko ang isang associate natin to spite you. Let me remind you, this is not all about you. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Attorney, may hinihintay pa po ba tayo? Yes. Just one more and then we can start. Oh, ba't ang sama mong makatingin? Iniisip mo pa rin ba na ako yung nanabotahe sa'yo? Face it, Attorney Lilette. Baka naman kasi hindi lang ako yung may galit at may ayaw sa'yo sa firm na to. Okay guys, let's begin our defense strategy meeting for the cyberbullying case na isinampa laban kay Miss Jonah Castillo. Miss Castillo is a popular Filipina international model at parte siya ng Philippine Mega Models Agency, which is one of our high-profile clients. So please, pay attention to this meeting dahil importante ang kasong ito. Next slide, please. Ang nag-file na complaint kay Miss Castillo ay isang freelance model, si Miss Karen Libreta. But perhaps, as some if not all may know, Jonah is a money-making machine of PMMA. She is the Filipino Giselle Bundchen / Kendall Jenner. Sa sinampang complaint, pinalalabas ng complainant na kaya hindi siya nakukuha sa mga projects ay dahil sinisiraan siya ni Miss Jonah sa social media. At ang totoo daw, quote-unquote, ay sobrang sama ng ugali ni Jonah. Although nasa preliminary investigation pa lang ang kaso, let's all keep in mind na late na tayo na-engage ni client and we need to submit her counter affidavit soonest because it is, after all, still best to put an end to this complaint sa fiscal level pa lang, given the image ng client natin. Now, I'd like to hear your perspectives on how to approach this case. Anybody wants to start? Well, it's clear na nagpa-fabricate lang ng kwento ang complainant dahil naiinggit siya sa client natin. And in order for us to protect the reputation of our client, kailangang sirain natin yung credibility ng complainant. Ilabas natin lahat ng baho niya. Pagmukain talaga nating sinungaling siya. Well, in fact, let's show na masama talaga yung ugali niya, kaya hindi na siya hinahire ng mga commercials and shows. Attorney Lilette, what do you think?
Sa tingin ko po, mas dapat tayong mag-focus na i-prove ang innocence ng client natin kesa sa siraan yung complainant. Ipakita po natin na walang ebidensyang makakapagpatunay na tama yung sinasabi ng complainant tungkol sa kliyente natin. We cannot afford to be passive, attorney. Sinisiraan ng complainant yung career ng client natin. We need to fight back with everything that we have. Pero hindi ba pag ginawa natin yun, parang tayo na din yung bully? We need a strategy that not only defends our client, but also upholds our ethical standards. Well, your approach is weak, attorney. Pa-victim, paawa effect. Ganyan ba lagi yung game plan mo? Yung kunwari, inaapi ka para ikaw yung kampihan? Para ikaw yung manalo? Alright, that's enough. Let's focus on the case at hand. Kahit kailan ang paggawa ng tama ay hindi kahinaan. Ang pagiging mahinahon ay hindi kaduwagan. Alam mo kung ano yung mali? Yung paninira at pagsasabotay sa iba para lang manalo ka, yun ang totoong bully. Evan, ikaw na muna bahala dito kay Ramier. Kakausapin ko lang yung mga maids. Sasabihin ko lang sa kanila kung ano yung binili ng doktor na mga pwede at bawal na kainin ni Ramier. Sige, Patricia. Ako nang bahala dito. Nagawa mo na ba yung inuutos ko? Oo. I got you the new phone that you wanted. Siya nga pala. Kumuha na rin ako ng bagong SIM card. I really do not understand, Ramir. Bakit kailangan magpanggap ka pa sa pamilya mo na may sakit ka pa rin? And what makes you think na tututol si Patricia na ipaalam mo kina Lilet at Meredith na mag-ina sila? Hindi pa paig si Patricia. Galit siya kay Lilet. Gusto niya gawing miserable ang buhay nito. Kaya hindi siya papayag na malaman ng anak ko ang totoo. If you really want Lilet to know the truth, pwede ko naman siyang puntahan eh. I can talk to her para sa'yo. Hindi. Sa akin dapat manggaling. Marami ako dapat ipaliwanag sa kanya. Kaya dapat ako ang magsasabi. I appreciate your insights and suggestions, Attorney Lilet and Attorney Era. Sa tingin ko, alinman sa dalawang strategy ay pwede tayong manalo. Depende sa bigat ng ebidensya at mga testigo na ipipresenta natin mapa-piskalya man o sa korte. That being said, mas gusto ko ang approach ni Attorney Matias sa stage na ito ng kaso. Oh, wow. Why? Mag-focus tayo sa innocence ng client instead of destroying the character ng complainant para lang palabasin na siya ang masama. Thank you po, Attorney Patrick. This is so predictable. Of course, magkakampihan kayo dahil magkasama kayo sa lumang firm. Out of respect for your mom, I will pretend that I did not hear that, Attorney Era, but I suggest you think long and hard before you say anything more. Are we done here? Yes, you may go. This is far from over. Ready ako sa rematch. Kahit kailan, kahit saan, at kahit anong oras. Attorney. Ano ba? Ano ang problema mo, ha? Pwede ba huwag kang paharang-harang sa daan ko? Malilate na ako sa duty ko. Ba, ang sungit mo. Kasama na tayo sa isang firm. So, can't you just be a little bit nicer to me? Huwag mo akong hawakan. Hayop ka, nagtitiri ako sa'yo. Alam mo ba, sa buong building na to, ikaw lang ang galit sa akin.
Everybody sees me as a good boy. Kahit nga ate mo, ang gaan ng loob sa akin. Mas close pa nga kami sa'yo eh. Huwag kang makampante na mauuto mong lahat. One day lalabas din ang totoo. May e-expose din ang totoong kulay mo. And everybody will see you as the monster that you really are. Wala ka na bang ibang alam sabihin kundi yan? Trixie, nung trial pa lang, yun yung pinagyayabang mo. May nangyari ba? Wala. Para ka lang silang plaka eh. Kahit anong gawin mo, walang maniniwala sa isang each-to-get party girl na kagaya mo. Trixie! Anong ginagawa mo? Attorney Let, in-approach ko lang naman po si Trixie kasi gusto ko magka-ayos na po kami. Ako na nga po itong nagpakakambol na lapitan siya. Pero ako pa yung sinisigaw-sigawan niya. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling siya. Ako pa yung sinungaling. Pero hindi ka na nga ate mo, nasasaktan mo ako eh. Trixie, alam ko malalim pa rin yung galit mo kay Ino. Pero pwede ba? Kontrolin mo naman yung sarili mo kasi nasa opisina tayo eh. Grabe. Hanggang ngayon siya pa rin yung kinakampihan mo? Ako na naman yung masama dito? Ibang klase ka, Lynette? Tapos ano, i-expect mo na itrato kitang kapatid ko? Why will I treat you like my sister when all you do is look at me like I'm the monster? You know what? Bahala kayo. Magsama kayong dalawa. You can go both to hell. Trixie! Attorney Meredith. Yes? What is it this time, Attorney Constantino? Meron ka na naman bang grievances na gusto mo sa aking sabihin? Tapos questionin mo na naman ang mga desisyon ko? Actually, I want to apologize for my rude and inappropriate behavior earlier. That was all uncalled for, and I'm sorry. Was this a trick? I was very disappointed nung hindi ako naging principal managing partner. I realized that if I undermine your authority, hindi makakabuti sa Keystone. And for that, I'm really sorry. Nag-fail na yung dati kong firm. Ayoko nang maulit yun. I want this partnership to succeed. So kung papayag ka, I'm offering you a truce. Truce? You won't regret it. Thank you. Thank you too. Lorena, fancy seeing you here. Wala na ba yung show mo na hindi naman nagre-rate kaya marami kang oras para maglamyerda dito? Actually, I'm doing research for my next episode about ika-6 na utos. Baka pwede kitang gawing resource person. Dahil bukod sa law, meron ka pang isang area of expertise. Ang mang-agaw ng asawa ng iba. Are you okay? Joel, look
okay, Trixie? I'm really having a bad day. Why? What happened? Madami! First, nasubmit pa rin ni Lilith yung pinapagawa sa kanya ni Matty despite ng pagsasabotahe natin sa kanya. And second, kanina sa meeting, pinahiyaman lang ako ng half-sister mong half lang ang height. Alam mo, siguro pinoprotektahan siya ng mga kapwa niya duwende at mga nuno sa punso. Kaya lagi nakakalusot yung Lilith na yan kahit anong pang-uurot natin sa kanya. Be careful, Lorena. Baka kasuhan kita ng slander because of the filth that is coming out from your dirty mouth. Try mo kaya mag-yoga o kaya meditation para magkaroon ka ng peace of mind. Huwag puro duda. Maraming namamatay sa maling akala. Hindi yun duda. Kutob. Woman's intuition. If I know, kaya ka nakipag-partner sa firm na ito para maging close ka ulit sa asawa ko. How desperate and pathetic. Ladies, please, cool it down. Wow, Lorena, you really got me all figured out. Congratulations! Ikaw na talaga ang winner ng most paranoid wife of the year. And, Constantino, akala yata ng asawa mo ako yung therapist niya kaya nilabas niya lahat ng insecurities niya sa akin. But, never mind. I don't have time for this. I've wasted so much of my precious time with you already. I have to go. Excuse me. What was that all about? And what about you? Why are you so upset? Ano ba nga ba? E di sinira na naman ng Lilith na yun yung araw ko. Talagang consistent siya, no? Hanggang ngayon, utu-utu pa rin siya sa walang yang rapist na ino na yun. So ano? Pagmumukmuk na lang ba tayo sa inis? Aren't we gonna do something about it? What do you mean? Did you know na ang pinakamatandang batas sa buong mundo ay ang Code of Hammurabi? And it states the concept of proportionate justice, which means an eye for an eye. Lilith ruined our day. Pues, sisirain din natin ang araw niya. What do you say, Trixie? Are you with me? Alam mo ba, sa buong building na to, ikaw lang ang galit sa akin. Everybody sees me as a good boy. Kahit nga ate mo, ang gaan ng loob sa akin. Mas close pa nga kami sa'yo. Alam ko malalim pa rin yung galit mo kay Tito. Pero pwede ba, kontrolin mo naman yung sarili mo kasi nasa opisina tayo eh. Grabe! Hanggang ngayon siya pa rin yung kinakampihan mo? Ako na naman yung masama dito? Ibang klase ka, Lilith? Tapos ano, i-expect mo na itrato kitang kapatid ko? Why will I treat you like my sister when all you do is look at me like I'm the monster? Of course, Attorney Ira. It's payback time. Go ahead. Tawagan mo na si Lilith. Kailangan ko makausap si Lilith. Ako yung lookout mo. I'll make sure na hindi ka mahuli ni Patricia. Sana sumagot siya. Lilith, please. Sana sumagot ka. Hello? Hello, Lilith?
Hello? Sino po ito? Hello, Lynette? Pasensya na po. Pakilakas po yung boses niyo kasi hindi ko po maintindihan eh. Lynette? Naririnig niyo ba ako? Hello? Hello? Anong kailangan mo, Trixie? I just want to know kung anong pinakain sa'yo ng mga De Leon para maging ganun kakasipsip sa kanila. Magkano ba yung binabayad nila sa'yo para masikmura mo yung pag-side mo kay Ino, ha? Lilith, ako yung kapatid mo. Pero ni isang beses hindi mo man lang ako makampihan? Kung tungkol to sa nangyari kanina, sinaway kita dahil ayokong may makakita na nakikipag-away ka. Ayoko na matanggal ka sa pagiging intern mo dito sa Keystone. Pinoprotektahan lang kita, ba't hindi mo ba makita yun? Wow! Ginagaslight mo pa ako ngayon? Ibang klase ka, Lilith. Ira, ano bang finifeed mo dito sa kapatid ko? Siguro kung ano-anong sinusulsul mo sa kanya, kaya siya nagkakaganyan. Wala akong kinalaman dyan, ha? Issue niyang magkapatid. Wala lang akong ginagawa o nakatayo na nga lang ako dito. Huwag ka mandamay ng iba, Lilith. And stop acting innocent. Kasalanan mo to. Kaya ako nagiging ganito dahil sa'yo. Kaya puro galit at bitterness yung nararamdaman ko. Kung gusto mo akong protektahan, edi sana noon mo pa ginawa doon sa korte. Laban sa walang yang ng rape sa akin. Hindi ko hihingi ng tawad yung ginawa ko. Dahil ginampanan ko lang yung trabaho ko. Tama yung desisyon ko eh. Dahil napatunayan sa korte na inosente si Ino. Alam mo, Trixie, ikaw yung dapat na magbago ng ugali mo. Sa sobrang obsession mo sa galit mo kay Ino, pati ikaw naniniwala ka na sa sarili mong kasinungalingan. Anong sinabi mo? Gusto kong pumanig sa'yo. Gusto kong magpakaate sa'yo. Pero kung hindi mo titigilan yung kasinungalingan mo, kung hindi mo tatanggapin yung pagkakamali mo, hindi talaga ako kakampi sa'yo. Nasa sa'yo na lang yan kung gusto mo kong isumpa at itakwil bilang kapatid mo. Pero doon lang ako sa tama, doon lang ako sa katotohanan. Katotohanan? Pwes, etong bagay sa'yo. Oh, pasok ka doon! Ano ba, Trixie? Katotohanan, di ba? Bitawan mo ako! Ano ba? Trixie! Trixie, bitawan mo ako! Ano ba? Ano ba? Bitawan ako ulit! Trixie! Ano ba bagay? Tumigil na nga kayo! Sige, Trixie! Trixie! Huwag kayong magsakitan! Tumigil na nga kayo! Ano? Naalog na ba yung utak mo? Klaro na ba sa'yo kung ano yung totoo? Baka hindi ba? Kasi napulyot na ni Ina yung utak mo. Kailangan lang hugasan para maging malinaw sa'yo. Ha? 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 Trixie, ayokong gawin sa'yo ito pero pinipilit mo ko! What's the commotion? What happened? Sa mga itsura nyo, nag-away-away kayo, no? No, Ma'am Lorena. Actually, I was just using the toilet and biglang nasira po yung bidet. Then nabasa ako and muntik na ako madulas kaya napasigaw po ako. And luckily, nandun po si Attorney Ira saka si Attorney Lilette. Sila yung tumulong sa akin. Right? Is that true, Attorney Lilette? Nagsabi ka ng totoo? Opo, ganun na nga po. Paano niyo nagagawa yun, ha? Mas malalaki kayo? Dala-dalawa kayo? Walang kalaban-laban yung tao? Dahan-dahan lang ho kayo sa pagbibintang ng Mrs. De Leon. Attorney Ira, I'm just stating the obvious. Why are you so defensive? Unless may hindi ka sinasabi. Ano talaga ang ginawa niyo kay Attorney Lilette? Hindi ko
ko yata gusto ang tono ng pananalita mo sa anak ko. Anong inaakusa mo? May preba ka ba? Ano nangyari? Kausap mo na kanina. Bigla lang naputol. Sorry, all circuits are busy. Please try your call again later. Hindi ko siya makontakt. Subukan mo na lang ulit later. But you have to make sure na hindi mako-confiscate ni Patricia ulit yung phone mo. Punta ko na lang siya. How exactly are you gonna do that? Mahina ka pa. Hindi ka pa nga makalakad. Paano ka papayagan ni Patricia na lumabas ng kwarto? There's nothing to see here. Magsibalik na kayo sa mga trabaho nyo. Next time, Lorena, make sure na mga insinuations mo is backed up by facts. Hindi yung tamang hinala ka lang. Bulag ka ba? Tingnan mo nga itsura nitong tatlo. Do you seriously believe na hindi sila nagkagulo sa loob? I'm a lawyer, Lorena, and I base my conclusions on pieces of evidence and facts. Ngayon, base sa sinabi ni Trixie, na nag-agree naman tong si Lilet, ano namang gulong nangyari? Case closed. Ika, Lorena, Attorney Mayor, huwag na po kayong magtalo. Ako na po nakikiusap sa inyo. Wala naman po talaga nangyaring gulo. Basta, Attorney Lilet, if someone is trying to intimidate you or to hurt you, sabihin mo agad sa akin o kay Constantino. Dahil yung mga tao dito, parang wala namang concern talaga sa safety and welfare mo. Ayusin yung mga sarili nyo, ha? And stay away from each other. I don't want any more drama in this office. So tell me, what really happened there? What do you mean? Tayong dalawa na lang ang nandito. You can tell me everything. Well, apparently, malalim pa rin pala yung bubog ni Trixie kay Lilet because of that Ino. So yun, nag-away yung mga magkakasama sa bahay dati. Tapos, hindi mo pinigilan. Hera, that's so reckless of you. Di ba intern mo si Trixie? She's your responsibility. Buti na lang hindi nagsumbong si Lilet. It would have put me in such a precarious situation. Eh, hindi ko na kasi mapigilan yung inis ko sa kanya eh. Every time I see her, Matty, naaalala ko lahat ng mga ginawa niya sa akin. Namuntikan na ako malumpo dahil sa kanya. So, when Trixie attacked her, hinayaan ko na lang. At least nakaganti man lang ako sa kanya without lifting a finger. Just please don't let this happen again. Nakakahiya sa mga tao sa Keystone. Baka isipin nila kinakampihan kita. Eh bakit ba kasi hindi mo nalang gamitin yung powers mo? Para tanggalin yung buwisit na midget na yon. Hindi ko pwedeng gawin yun. Lalo na wala namang ginagawa si Lilet. I will lose my integrity bilang isang principal managing partner. Tsaka isa pa, kahit anong workload ang ibigay mo kay Lilet, she delivers. You can't do anything to her unless may basis. Yun lang ba ang kailangan? Akong bahala. Lilet,
Tungkol nga pala sa cellphone mo, ako na bahalang mag-ayos nun. Ang problema nga lang kasi, baka sa susunod na araw ko pa magawa. Eh, alam mo naman yung pyesa in order pa kasi yun eh. Ayos lang, Anton. Salamat. At dahil dyan may extra rice ka. Lakas kumain. Anong gusto ko sa'yo eh. Pero alam mo, Thank you. bestie, yung kapatid mo, napakamaldita eh, no? Tapos ngayon parang mas lalala pa siya kasi may guardian devil na nagsusulsul sa kanya. Ang sabihin mo, hindi dapat Simmons ang apelyido niyang era na yan. Dapat Demons, dahil demonyita siya. Sabi naman. Pag mga demonita, nakaka-relate ka. I know, right? Alam mo, Lilet, ba't hindi mo na lang isumbong, Lilet, para maturuan sila ng leksyon? Naawa po kasi ako kay Trixie. Kapag sinumbong ko po siya, dadaglagan lang yung galit niya sa akin. Kaya, kahit siya po yung nagsimula ng gulo, pinalagpas ko na lang. Basta anak, mag-iingat ka ha. Lalo lang pinatunayan ng era na yon kung gaano siya kasama. Pailalim kung tirahin ka. Tsaka grabe siya ha. Ginagamit pa yung sarili mong kapatid para mapahamak ka. Nako, sigurado ako na hindi yun titigil hanggat hindi siya nakakaganti sa'yo. Attorney Eira. Ang assignee was point person for legal research para sa kaso ng Agoncillo Cement. Attorney JP and Attorney Arlene will be part of your team. Oh, hindi namin makakasama si Attorney Lilet. Sayang naman. Walang taga-type at taga-photocopy. Sisimula ka na naman. What's wrong sa sinabi ko? Eh, naisip ko lang naman, di ba? Yun naman talaga yung dating trabaho niya sa Recto. Kaya mas expert siya sa mga ganong task. Huwag mo nang patulan. Are you done being 6-year-olds? Can we continue? Attorney Lilet, Attorney Kurt, I want you to go to the City Prosecutor's Office. Ipasa ninyo ang counter-affidavit ng client natin na si Ms. Jonna Castillo para sa kasong cyberbullying case na sinampalaban sa kanya. By the way, Attorney Matias, this is an additional task from Attorney Mer. So, I know you can easily get this done. Akala ko na-file na po yun nila Attorney Salas. May hinabol pang attachments si client. We still have until today since Ngayon ang ikasampung araw magmula nang ma-receive ng client natin ang subpoena at complaint. Kaya kailangan maipasa ninyo yun not later than today. Again, let me remind you na ang respondent ay si Ms. Jonna Castillo. And on top of that, she is part of the Philippine Mega Models Agency, isa sa mga biggest clients natin. We need to do this the right way so we can get this case dismissed. Kailangan magpa-impress ni Keystone sa importanteng kliyente na ito so they will retain our services. Sige po, kami pong bahala. Salamat po. We will just contact Attorney Santos. Good afternoon po. Magpa-file po kami ng counter affidavit para dun sa client namin na si Ms. Jonna Castillo. Regarding po ito sa cyberbullying complaint ay sinampa ni Ms. Karen Libreta. Sige po, I will just receive the files para mailag na sa records namin. Thank you po. Attorney Matias, parang hindi po ito counter affidavit. Paki-check po. Lilet, bakit? Hindi kaya ito yung file. Sigurado ka ba yan yung folder? Oo eh. Inayos ko pa ito bago.
kong malaman ang totoo. Aling totoo? Ikaw ang tunay na nanay ni Lilet. Kung ako ang ina niya. Kung ako ang ina ni Lilet! Hindi mo anak si Lilet! But we cannot withhold the truth from her. Sa'yo